Magandang tanghali po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayon share lang namin po ang aming ginagawa. So ang ginagawa po namin at ibabahagi ko sa inyo ngayon kung paano tayo maglagay ng taing no, sa ating talong. Tapos alamin po natin bakit tinalian at itinaing natin ang ating mga talong. Ano po ang purpose. So bago tayo magpatuloy no mga kapwa ko ka-farmers ko, isa kang mahilig sa ganitong usapin, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan no, mag-like and share. At kung nagustuhan nyo, pwede kayo mag-iwan ng comment sa ating munting YouTube channel. So pasensya na po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. Hindi po tayo dahil hindi tayo marunong mag-edit. Kung ano mang actual na makikita nyo sa aking mga ina-upload na video, yun po ano ang ano po personal na makikita kung puntahan nyo ang ating mga tanim. So ang pagtatali po ng talong mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo ay sa dahon lang po no, kagaya nito nasa ano lang ng dahon. So yun po ang pagtatali mga ka-farmers. Then yung talong natin, ang tali bawat puno siguro nasa, kung may limang sanga, 5, tapos isa sa linta 6. So yun po mga ka-farmers, para maging ganito ang ating tanim. Kasi mga ka-farmers, ang ating talong pag hindi matatalian, tingnan nyo, dahil sa bigat no na at bunga, yung isang sanga lang, tingnan magkano ang bunga. O na ano siya mga ka-farmers, may 5 bunga. So pag hindi siya talian mga ka-farmers, sayang, maraming bunga ang hindi natin mapakinabangan. So share ko lang ulit sa inyo, nasa mahigit kumulang na no, mga mag-aapat na linggo wala ng ulan. So ang ginagawa namin ay dinidiligan. So dehydrates ang aming talong. So yun, pinapadaan namin sa gitna. So dahil kulang ang supply sa amin na tubig sa ating mga pananim, kaya nga sa isang linggo parang isang bisis na lang madidiligan pati ang talong at ang palaya din ang kamatis. So yun, sobrang dehydrates at kulang sa tubig. Okay lang mga ka-farmers, kasi yung talong basta patuloy lang tayong magdilig ng fertilizer at saka mag-spray ng mga insecticide, foliar fungicide, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubungan niya. So yung mga dahon na maging ganito mga ka-farmers, alam nyo kung hindi ito madidiligan, parang patay na no, parang nalalanta sa init ng araw. Kaya nga pag didiligan, ano, parang sariwa ang kanyang dahon. So ngayon pa lang ito dinidiligan, so hindi na diligan, tingnan nyo, kawawa yung mga dahon. Kaya nga maging na rin to kasi stress po sila, dehydrates, kulang sa tubig. So maganda po tingnan mga kapwa ko ka-farmers no, ang mga sanga ng talong matatalian, kasi makalis po tayo sa mga tinatawag nating red chick no, or damage. Kasi pag ang bunga ay palagi nakadikit sa lupa o sa mulching, maraming baluktot. Pero pag itayong mga ka-farmers, bagsak ang lahat ng bunga. So kaya nga matutuwid, walang baluktot. So ganyan din mga ka-farmers ang ginagawa namin. So marami na po itong bunga mga ka-farmers no, ang ating talong. So update lang po tayo. Nung nakarang pitas natin naka 1.2 kilos, 1,200 kilos ang napipitas natin sa 5K natin kapuno. Yun lang. Okay, so bago tayo magtapos, mega shoutout po sa inyong lahat. Bye bye po. Thanks.